No? So meron pong 43 billion na pambayad sa sweldo at benepisyo na kasama sa original proposal ng Malacanang. Pero nung dumating sa BICAM, nilagay ito sa unprogrammed appropriations. No? Tapos nung umabot na sa desk ng Pangulo, binito niya, kasama ito sa mga binito niya. So, in effect, ay kinaltas po mula sa kabuuang budget ang pondong ito. Sa 43.2 billion na ito, merong over 10 billion na specifically para sa hiring ng bagong personnel. So, yung pinag-uusapan nyo, maapektuhan ng mga state universities and colleges kasi marami state universities and colleges. Kahit po mga profesor, ang titulo nila, professor, instructor, o kaya yung mga non-teaching staff, marami sa kanila job order or contract to service. Ano yung sabihin nun? Wala silang employer-employee relationship sa university. No? Kaya po, over 41,000 po ang mga job order and contract of service sa mga state universities natin. Lumobo po yan dahil because of the free higher education law, ay lumalaki po ang enrollment numbers ng mga state universities natin. Kailangan mag-hire ng additional personnel, including professors, ng mga state universities, pero hindi sila binibigyan ng budget para maging regular ang mga ito. No? So, sa pagtanggal ng pondo na tinutukoy natin, ay lalong tatagal ang problemang ito. At syempre, hindi tama yan. No? Unfair para sa mga teachers natin sa state universities and colleges na mananatili silang job order or contract of service na mas mababa ang kinikita. Hindi nila tatamasa ang mga karampatang benepisyo na tinatakda ng batas.